We love you, Miss Anne. We only love Anne in this household. Ate, parang hindi mo mapipit sa kanya na I can buy you this bar. Hindi siya ganong energy, ate. Kasi siya talaga ang clean money girl. Yes! Kumbaga, from hardware. Ebanghelista abay bineweltahan si Mimia patungkol sa kanya pong sa kanyang tinatawag na clean money remark regarding Ann Curtis. Ang resback ni Ann Hart Evangelista at ang malalim na issue ng yaman sa showbiz. Kung akala ninyo ay tapos na ang tsaa at bakbakan sa lokal na entertainment scene, nagkakamali kayo. Isang napakalaking bagyo ng tsaa at diskurso ang kasalukuyang yumayanig sa buong social media space sa Pilipinas. Mula sa X na dating Twitter, TikTok, Instagram hanggang sa kalaliman ng Reddit. So ang mitya ng apoy, isang tila simpleng papuri ng sikat na digital creator na si Mimia para sa nag-iisang multimedia superstar na si Ann Curtis. Pero ang papuring ito ay may kalakip na dalawang salita na naging dahilan para magliyab ang internet or clean money. So ang lahat ng yan ay pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Hindi nagtagal ang tila inosenteng hirit na ito ay nakakuha ng pampublikong reaksyon at tila resback mula sa personal assistant ng global fashion icon na si Hart Evangelista na si Resty Rosel. Ang resulta, isang malawakang online debate sa humati sa opinyon ng mga netizen tungkol sa yaman ng mga sikat integridad sa trabaho at ang sensitibong usapin ng dirty versus clean money sa industriya. So bago natin talakayin yan, panoorin po muna natin ang short video clip kung saan meron pong isang vlog na inilabas. Ito pong si Mimia, kasama po itong si Esnir at nabanggit po nila rito kung sino yung pinakapaborito nilang artista. No, at nabanggit nga dito si Ann Curtis. Panoorin natin ang short video clip na ito. Pinakamaganda on your taste level. Sino yung pinakamaganda? Ay, parang baka kasi ako, lahat maganda sa akin. Gusto mo maging kamukha? Oh my God, sobrang ganda si Miss Ann Curtis. Kaya lang. At Miss Nadine! Yes. Miss Nadine na nag-work kami sa Call Me Mother. Sobrang Mama Mary level. True. Adding to Miss Ann Curtis, isa siya sa pinakamabait talaga rin si. Ate, parang hindi mo mapipit sa kanya na I can buy you this bar. Hindi siya ganong energy, ate. Promise. Sobrang vouch ako dyan. Paglabas ko ng PBB, nag-message si Miss Ann sa akin. Oh my God, si Miss Ann na to. So much, Miss Ann. We love you, Miss Anne. We only love Anne in this household, di ba? Kasi siya talaga ang clean money girl. Yes! Kumbaga, from hardware. Pinakagwapo at So narito ang isang malalim at komprehensibo at kumpletong report sa lahat ng anggulo ng kontrobersyang ito. Ang pinagmula ng alitan, ang clean money vlog ni Mimia at Esnir. Nagsimula ang lahat sa isang kamakailang vlog kung saan nagsamang dalawa sa pinakamalaking content creators sa bansa, sina Mimia at Esnir. Kilala ang dalawa sa kanilang nakakatuwa at magaan na relatable content. Kaya walang nakag-akalang kanilang collaboration ay magiging mitya ng isang pambansang kontrobersya. Sa isang bahagi ng kanilang talakayan na pag-usapan ni Mimia at Esnir, ang mga artistang nakatrabaho at nakasalamuhan na nila sa tunay na buhay. Dito na nila binigyan ng labis na papuri si Ann Curtis, na kilala sa pagiging isa sa pinaka-humble, madaling lapitan at down-to-earth na A-list celebrity sa bansa sa kabila ng kanyang kasikatan sa estado sa buhay. Sa gitna ng kanilang kulitan at paghanga kay Ann, binitawan ni Mimia ang pahayag na ito. We only love Miss Ann in this household kasi siya talaga ang clean money girl. Sumang-ayon naman si Esnir sa naturang pahayag at dinayang ang katagumpay at yaman ni Ann ay bunga talaga ng kanyang purong hard work o labis sa pagtatrabaho sa loob ng mahigit 2 dekada sa industriya. Para sa maraming manonood, tila isang simpleng papuri lang ito kay Ann na kilala naman talaga sa kanyang makulay at walang bahid walang bahid na karera mula pa noong siya ay nag-umpisa bilang child star at teen actress. Gayunpaman sa mundo ng social media kung saan ang bawat salita ay may kaakibat na kahulugan sa ilalim ng linya or subtext, ang terminong clean money ay agad na binigyan ng ibang kahulugan ng mga netizen. Ang subtext, bakit naging sensitibo ang salitang clean money? Sa modernong diskurso sa internet, ang paggamit ng salitang clean money, malinis na pera, hindi lamang simpleng paglalarawan sa legal na kinita ng isang tao.
Madalas itong gamitin bilang isang shaded o patagong patutsada laban sa mga personalidad na mayaman. Ay pinagdududahan ng publiko ay may bahid na kontrobersya. Mabilis na inuugnay ng mga netizen ang pahayag ni Mimiya sa mga kasalukuyang issue sa bansa, partikular na ang mga sumusunod. Ang issue ng politician wealth sa Pilipinas. Palaging sensitibo ang usapin kapag ang isang sikat na personalidad ay may asawa o pamilya na sa gobyerno. Madalas na kinukwestiyon ng publiko kung ang karangyaan ng kanilang pamumuhay ay nagmumula sa kanilang sariling kita o pondo ng bayan. Ang pag-aambing sa ibang fashion icons dahil sa aktibo si Ann Curtis sa mundo ng international fashion kamakailan, hindi na iwasang ihambing siya ng mga netizen sa iba pang kilalang fashion personalities sa dumaan sa kasalukuyan ng matinding pagsusuri or scrutiny pagdating sa pinagmula ng kanilang yaman at mamahaling gamit. Dahil dito, ang papuri ni Mimiya kay Ann ay tila naging isang hindi direktang pambabatikos sa iba, isang interpretasyon na mabilis kumalat at pinagpapasapasahan sa iba't ibang online forums tulad ng Reddit Philippines. Narito na ang pag-resback, ang pagtugon ng PA ni Heart Evangelista. Hindi nagtagal ang spekulasyon dahil sa isang direktang tugon ang nanggaling sa kampo ng isa sa pinakasikat na fashion icon ng bansa na si Heart Evangelista. Si Rosie Rosel ay patagal ng personal assistant at pinagkakatiwalaang kasama ni Heart sa kanyang mga international fashion weeks at mga shoots ay hindi nakatiis at hayagang sinagot ang isyong ito. Isang komento sa isang Instagram fan page na nakatuon kay Heart Evangelista, direktang tinag si Rosel ng account ni Mimiya upang ipahayag ang kanyang pagkadismaya at hamunin ang naging pahayag ng content creator. So narito ang binitawang salita ni Resty Rosel na lalong nagpayabong sa apoy ng kontrobersya. Sabi niya, hindi mo na need magpasikat, Mi. Hindi doon nagtatapos, sabi niya. Ang aligasyon tungkol sa government funds bilang asawa ng isa sa mataas sa opisyal ng gobyerno na si Senator Chis Escudero, palaging nasa ilalim ng magnifying glass ang publiko ang marangyang pamumuhay ni Heart, ang kanyang mga mamahaling koleksyon ng Hermes bags, haute couture na mga kasuotan at madalas sa pagbiyahe sa Paris, Milan at New York ay madalas na nagiging target ng mga trolls at kritiko na nauugnay sa kanyang yaman sa kaba ng bayan. Paulit-ulit na ito nung itinanggi ni Heart sa kanyang mga nakaraang interview at post. Binigyang diin niya ng kanyang mga tinatamasa ngayon ay produkto ng kanyang halos 3 dekadang pagtatrabaho bilang sikat na aktres at product endorser. Kanyang sariling mga negosyo at sining artworks. Kanyang mga opisyal na kontrata bilang global ambassador at collaborator ng mga sikat na luxury brands at sa buong mundo. Ang kanyang pamilya, ang naong pangko na nagmamay-ari ng tanyag na Barrio Fiesta restaurant chain ay may sarili na ring yaman bago pa man siya pumasok sa showbiz. Dahil sa mga paulit-ulit na paratang na ito, tila naging napakasensitibo para sa kanyang kampo ang anumang terminong maaaring magpahiwatig o mag-akusa ng kanyang yaman ay hindi clean money, kagaya naman ganoon na lamang ang naging mabilis sa patapang na pagdepensa sa kanyang PA na si Resty Rosel. So dahil dito nahati po ang media, paano nag-react ang mga netizen? Gaya ng inaasahan, nahati ang opinyon ng publiko sa dalawang magkaibang panig. Ang bawat panig ay may kanya-kanyang lohika at argumento na nagpapakita ng iba't ibang pananaw ng mga Pilipino pagdating sa showbiz, yaman at moralidad. Sa panig po ni Mimiya, the Just Compliment Camp, ang mga sumuporta kay Mimiya ay naniniwala na ang reaksyon ng kampo ni Heart ay isang malaking halimbawa ng guilt reflex o pagiging masyadong defensive ng walang sapat na dahilan. Purong papuri kay Ann. Ayon sa kanila, malinaw na konteksto ang pahayag ni Mimiya ay ang kanyang labis sa paghanga kay Ann Curtis. Wala siyang binanggit na ibang pangalan, kaya ang pag-assume na patutsyadang ito kay Heart ay gawa-gawa lamang ng mga defensive na tao. Katotohanan sa karera ni Ann, ipinagtanggol nila ang katotohanan na si Ann Curtis ay kilalang walang bahid na issue pagdating sa pera. Ang kanyang pamilya hindi galing sa politiko at ang lahat ng kanyang
ari-arian ay malinaw na nagmula sa kanyang mga teleserye, pelikula at concert, noontime show at napakaraming endorsement. Sabi nila, bakit kayo natatamaan? Isang malaking argumento na panig na ito ang tanong na kung malinis naman ang inyong konsensya at pera, bakit kayo nasasaktan o nagre-react sa sinabi ni Mimiya para sa ibang tao? Diba? So sa panig B naman, ang mga nagtanggol naman kay Heart sa kabilang banda, marami rin ang sumang-ayon kay Resty Rosel at naniniwala na may karapatan silang magalit dahil sa mapanira at kalikasan ng social media. So sa puntong ito, marami po ang mga netizen ang talaga namang mas pinaburan. No, ito pong si Mimiya nung siya po ay parang nagagalit sa kanya yung PA nga, no. Bakit daw magre-react ang kampo ni Miss Heart Evangelista? Wala naman daw pong dinrap na pangalan. Ito pong si Mimiya patungkol po dun sa tinatawag na clean money issue. No, basta kung mapapanood nyo po yung buong vlog nitong si Mimiya, ang binanggit niya po dito at fineflex po nila ay si Ann Curtis. At wala naman po silang dinrag na pangalan kung sino ang tinutukoy patungkol sa issue ng clean money. So bakit daw po nag-react ang PA nitong si Miss Heart Evangelista? So sa ngayon ay nananatili pong tahimik ang magkabilang panig. Ang tangi lang po nilang ginawa ay nag-unpaluhan po sila sa kanilang mga Instagram account. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.